Bakong love songs, broken songs. Wow. Pagtitiktok. Tapos na lang ate. Tama nga. Hi guys! Ako nga pala si Elmer C. Bangilista. At ako naman si Ismael F. Barbasina. So ngayon, maghahanap tayo ng mga kapwa nating estudyante o sino man na nasa NCF na maaari nating ma-interview. So tungkol nga ba saan ang gagawin nating interview? Ito ay tungkol sa K-pop. K-pop? Ito ba yung BTS? Blackpink? Hindi. K-pop as in kulturang popular. So ngayon, maghahanap tayo na pwede nating makapanayam kasama ang ating team upang malaman natin kung may nalaman ba sila sa kulturang popular. Okay. What is pop culture? Pop culture or kulturang popular encompasses the prevailing trends, ideas, beliefs, and the practices that are embraced by the mainstream society at a given time. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang mga pagkain, mga beauty, fashion trends, Filipino movies, social media, music at marami pang iba. Ayaw ano po, yung direct po. Ako nga po pala si John Joshua. Iya Kapsat. Department, Nursing Department, College of Health Science. Nicole Cornelio. Ano pong department po? From Education. This is may malaki po, Albert Department of Engineering. Ate Kim Jubermat ko from College of Engineering. Sabi lang tayo mga Kulturang popular ay pagsabay sa at mga bagay na makabago sa atin na popular. So para sa akin, ang pop culture parang nag-evolve ito ng mga culture sa atin dati. Ngayon, ito din mga iba't ibang platforms na nakikilala like TikTok, mga like vlogging na nakikilala na ngayon. Sabol characteristics. Ang pop culture siya yung mga trends ngayon. Yung mga pop na, yung mga magaling yung spreads na ano ngayon. Tapos, In terms of videos, ganyan. yeah. Tapos, I think po doon sa noticeable characteristic, I think, parang mas nag-trend siya because of his creativity nung naggagawa ng content. Sobrang catchy. Yeah. Diba? There is some practices that millennial often exercise. Wow! Tayo dyan. Yung baga. Okay. Lapag na Mobile Legends. anime. Tagal yung attention ko sa Facebook ko. Si Sarah Heroda. On TikTok po, mayroong mga dance mga dance challenges na By SB19, yung ganito. Ano sa yung nakasya? Express joy. Depende po sa paggamit ng isang hospital na bagay na depende sa kategorya ng baka. Ako lang na parang nabansin ko lang, hindi man lahat ng generation ko yung parang talagang tutok na tutok sa culture, sa bagong culture. Yung iba medyo, yung parang nag-stay pa rin sila sa dating culture na hindi sila masyadong, yung parang hindi na siya masyadong na-adapt or hindi nila, kumbaga ginagaya yung bagong culture ngayon, kumbaga stay sila dun sa culture talaga natin. I think pare-pareho lang siguro. Kung maiaming natin sa ibang kung tatanungin natin yung ibang mga millennials, ganun din siguro ang ma-define nila sa pop culture. Ang pop kaya, relaxing lang. Si baka niya, music mo niyan, disturbance na. minsan masyad tayo nag-base sa K-pop na syempre hindi naman yung naiintindihan ng older generation at masyado silang natitrigger yung something dyan sa song na yan kaya minsan yung pinapastak ka nila ganyan, so hindi ko parang iba yung ano na kumbaga taste. Pagtitiktok kasi sa
scroll ng TikTok, madami kang makikita trending videos and mga ganyan mga sayaw. Siyempre, tinatangkilikin ng iba. Mauwi man talaga ang pagkaalam mo sa popular culture kasi may ganyong na rin sumayaw, ganyan, kumanta, kung ano-ano man. Ang broken hearted. Makes sense. Ako kasi, hindi mo na ako masyadong nag-ano sa trending. Yung pag-release. Kaya, doon ako parang, yun yung pop culture na talagang nakatrap ako. Oo. Pop music is mga pangkumbakong love songs. Oo. Broken songs. Wow. Saan tayo mga? One of the songs po, which is Mapa. And then, nagkaroon po ng strong connection kasi yung meaning ng song nito mismo is really, I mean, attached po talaga yung mga tao. Relatable. Kaya, yung pagkakaroon ng strong connection na doon, nag-shape siya sa, I mean, yung idea ka about pop culture na doon, parang lumawak po siya na parang, ganito yung mga nagiging trending ngayon. Hindi lang about catchy yung sounds, catchy yung steps, but also yung meaning ng kanta. Sa YouTube. Tapos ito yung Spotify. Madali itong makakailang makalawak gawa ng teknolohiya ngayon. Sa social media ngayon ay naglalong kumakala. Madali silang madali siya makapalaganap sa iba-ibang lugar gawa ng social media. Tulad na TikTok, sa Facebook. Lahat ng social media, may mga kanyang paraba. Ito ay mga bahagi sa buong mundo. Ang pinaka ginagamit natin for connection is yung digital world na tayo, di ba? So everyone has their own phone, di ba? Gumagamit ka ng mga gadgets. So yung mga trends, madali silang mag-spread. Ito po na parang-discover lang ko, since nursing, ang mga lumalabas is para mga educational platforms na nakaka-help din sa akin. Yung mga tips, yung mga guides, being a nurse. Kaya sa mga ibang aspects po, ibang course na nakakatulong sa akin as a student. Social media platform to promote and advocate kung ano ang pop culture all over the world. Salamat po. Okay natin. Ay, tama, please ka pa po, di ba? Ay, Okay, so- video pa lang. So, thank you Sir John, Sir Joshua, and Sir Charles for giving you some insights about your learnings about popular culture. Thank you po, Miss Iya, and thank you very much. Thank you po, Miss Iya, Sir Jennifer, and good luck for pop music. Sa love life. In the question number 1, how would you define pop culture and what do you think as its most noticeable characteristics? Almost all of them have shared different ideas about popular culture and stated that being trending, new, or innovating as its most noticeable characteristics, which were true. Kasi ang kulturang popular ay ang mga kulturang itinatangkilik ng pangkalahatang tao. Pangalawang katanungan po na can you share some example of recent culture trend that caught your attention and why do you think it become popular? Sa 5 na interview po namin is 4 ang merong naibigay na kani-kanilang mga karanasan kung saan naging part po sila ng culture trend. And meron din pong medyo hindi na naging malinaw ang kanyang sagot sa katanungan ito. Pero meron po siyang kaalaman sa kulturang popular based sa mga nagkaunang mga questions. Okay. Do you think different generation have distinct perspective on pop culture? How have you observed this generation differences, if any? So in this question po, lahat sila ay merong iba-ibang opinion sa pinagkaiba ng henerasyon noon at henerasyon ngayon. Which is nagbigay po sila ng iba-ibang situation or example tungkol noon.
wherein isa ang nagsabi na depende raw sa paggamit or gamit ng produktong tinatangkilik, isa ang nagsabi na pare-pareho, at 3 ang nagsabi na iba-iba dahil magkakaiba ang panlasa or taste ng tao. Alam mo ba na ang isa sa mga katangian ng kulturang popular ay ang pagiging transgresibo sa mga kategorya? Ibig sabihin, malawak ang sakop ng kulturang popular. Ang henyo ng sistema ay naaabot nito ang lahat ng kultural na kategorya. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, parte man ng LGBTQ, bata, matanda o anuman ang relihiyon mo. Can you share a personal experience where you felt strong communication to a specific pop culture trends or artifact? How did this experience shape your perspective on pop culture? Basta doon sa 5, may kanya-kanya silang personal experience. Sabi nga nung isa is ginagawa ito dahil gusto niya ito, kaya doon siya nagkaroon ng strong connection sa pop culture. Then yung isa is, ang example niya is isang song na title is Papa. Nagkaroon daw siya ng strong connection sa pop culture dahil nagkaroon siya ng idea sa mga nagiging trending ngayon. At hindi lang daw ito about sa song and step. Mas na-appreciate niya daw ang meaning ng kanta and mas nagiging trending daw ito dahil sa meaning or mga nakapaloob sa kanta. For your perspective, how has digital age in social media influenced the way pop culture trend spread and gain popularity? Can you provide an example? Illustrate this influence. Okay. Ayon sa aming pananaliksik tungkol sa ating kulturang popular, hindi natin may pagkakaila na bawat isa sa atin ay kinakainan ng sistemang kulturang popular. Dahil sa panahon ngayon, may mga iba't ibang paraan para makasabay tayo sa ating kulturang popular. Gaya nandito ng isang halimbawa na TikTok. Dahil sa TikTok, maraming naiingganyong mga kabataan o matatanda man. Kaya sa panahon ngayon, bawat isa sa atin ay may kaalaman na sa ating kulturang popular. Ang isa rin sa katangian ng kulturang popular ay ipinapalaganap sa pamamagitan ng teknolohiya. Kinakailangan ng mga teknolohiya para mapaabot ito sa mga tao. Halimbawa, ads, commercial, print media, broadcast media, at digital media.